idadagdag ko ho ito. Pakinggan nyo po yung mismong mga mamamayan natin. Ano pong masasabi niya sa pagka-impeach ni Sara po? Ayan, ano po masasabi ninyo sa pagka-impeach ni Inday Sara Duterte? Kumbaga, naglibot ho sila, nangalap sila, no? Nung pulso ng mamamayan. O eto, pakinggan po natin isa-isa. Ano pong masasabi niya sa pagka-impeach ni Sara po? Ang masasabi ko lang, dapat lang ma-impeach dahil sa mga ginagawa niyang pagkasinungaling. No. Dapat hindi niya binabantaan yun dahil presidente yan. Kung yung mahirap, kung talagang kaya niyang patayin. Oh. Yan ang nakakatakot ho, mga bossing. No? Walang kagatol-gatol ang sinabi ni Inday Sara Duterte. May kausap na ako. Patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Malalaking tao ho yun, ha? Oh. Nakapalibot po ang mga gwardya doon sa mga taong yon. Paano po tayo? Maliliit na mamamayang Pilipino na hindi agree doon sa kanilang mga ginagawa. Ubus tayo. 'Di ba? Kung yung malalaki pong tao, mga presidente, house speaker, asawa ng presidente, sandamakmak ang mga gwardya niyan, kayang-kayang pagbantaan ni Inday Sara Duterte. Paano tayo? Paano sila? No? Na hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. Sabi ni Marijo, tama yan si Kuya, dapat lang ma-impeach si Sara. Oh. Si presidente pa kaya? Kaya yun ang ayaw namin, yung pagbabanta niya. Oh, diba, mga bossing? Ewan ko, siguro kailangan ni Inday Sara Duterte yung magaling-galing na advisor. Kasi yung mga ganun ng pagbabanta, dapat na-advisean siya, Inday Sara Duterte, rendahan mo. Kalmahan mo yung mga sasabihin mo. Dapat may ganun si Inday Sara Duterte. Taga mga kababayan, taga-pigil ba? Diba? Wait lang. Baka mamaya bibigay ka na kung ano naman sasabihin mo. Makakasuhan na naman tayo. Madadagdag na naman sa problema natin yan. May taga-pigil. Kaya lang mga kababayan, wala tuloy-tuloy. Hindi na alam na kung ano yung mga sasabihin. Doon lang sa pagbabanta, ano sabi? Ano sabi ni Inday Sara Duterte pagkatapos nun? Wala po akong natatandaan, wala po akong pinagbantaan na tao. Pero mo yun, halos sa buong Pilipinas nakapanood. Nung pagka may nangyari sa akin, may kinausap na ako o may plano na. May kausap na nakasama sa plano. Patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Diba? Sabi ni Ronilio Villacarlos, Mark Ramos, sabi pa ni Christian Esguerra, dinadaga daw ang ating Pangulo. Ang Pangulo tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho. No? Hindi mo malaman sa kanila kung ano talaga dinadaga si Bongbong Marcos. Yung iba naman ang sinasabi, masyadong masyadong salbahe daw ang ating Pangulo kasi dinala daw doon sa dahig si dating Pangulong Duterte. Etc. Si Kibuloy kasi hinuli din. Di po ba? Paano tayong mamamayang Pilipino? Tayong maliliit na Pilipino. Tayo kumukontra doon sa mga ginagawa at sinasabi ni Inday Sara Duterte. Yari tayo. Di po ba? Ayan sila kuya. Nasaan? Nasa palengke lang. Para sa akin po dapat lang ma-impeach kasi para napapatunayan naman anomalya nila. Ang masasabi ko po doon napakabait po si Presidente Marcos. Kasi yung pagbabanta niya, kung ako yun, uunahin ko na siya. Di ba? Una na kita. Pero kay Pangulong Bongbong, hindi, kumpiyansa naman din ang Pangulo na hindi mangyayari sa kanya yun. Pero ilan naman po siyempre ang presidential niyan, security niyan mga bossing. Sandamakbak din po. Sabi ni Saida, ikaw binabalikan mo mga issue dati para may content ka tapos na eleksyon nanalo na Duterte
nanalo eh nasa karton. So, bakit ayaw niyong balikan? Ano naman? Hindi, ayan o, binabakbakan nila si Torre. Ayaw niyong balikan? Nasaan ba yan? Ba't ayaw niyong balikan? Eh ano naman kung hindi masakit sa inyo? Ah, masakit kasi. Nasa sa pool. No? Hindi nyo matanggap na ganun yung mga ginagawa ng mga idol nyo. Dapat okay na sa inyo yan. Pabalik-balik lang. Oh. Di ba? O, tuloy pa natin. Tama po na ma-impeach niya. No. Dapat lang sa kanya, sir, dahil mga sinasabi niya, hindi nakabuti yung mga sinasabi niya. Saka, yung mga pagmumura niya sa presidente natin, hindi pwedeng ganun, sir. Eh, akala ho nila, mga bossing, eh, lahat ng mamamayang, ng masang Pilipino, eh, gusto yung mga pagmumura nila. Ah, yan, masa yan. Ah, itong mga to, taga-palengke. Sige, magmura ka ng magmura. Gusto niyan, mga nakakarinig. Hindi ho lahat. No? Nangingibabaw pa din po ang pagka-Pilipino natin na ang gusto ng mga kapwa natin Pilipino ay yung mga leader natin ay disente naman ho, mga kababayan. Diba? Disente naman ho, mga bossing. Paano naman natin ihaharap o isasalamuha sa mga ibang leader? Yung ganun. Nai-imagine ko pa lang po, hindi ko na maano eh. Nahihirapan na po akong imaginein kung paano makikipag-usap si Inday Sara Duterte sa mga ibang leader eh. Sabi ni Miss Lady Cha, wala, ano yan? Wala kang pakils, channel ni Boss Mark to, kung balikan niya. Oo nga. No? Ayaw nila. Hindi, nasasaktan mo kasi kapag kayo mga binabalikan. Tatanong lang naman natin mamaya kung nasa na yung sampal ni Baste Duterte kay General Torre. O mamaya pag-uusapan natin yan ha, diyan ka lang. O eto pa, si Kuya. Kaya nga, sir, dapat lang sa kanya may impeach dahil sa kanya. Baka doon na kaya kung siya nang maging presidente natin, sir. Di mas lalong matapang na siya, sir. Oh. Pabor ako doon sa pagka-impeach niya. Kasi Yan ho yung sinasabi ni senadora, ako na senadora, hindi na senadora si De Lima, congresswoman De Lima, na kapag inabandona mo ang impeachment, para mo na ding inabandona itong mga tao na ito. No? Na naghahanap po ng kasagutan. No? Na gustong marinig kung ano po at kung saan po napunta yung pera ng bayan. Di ba? At kung paano nila ididepensa yung kanilang sarili patungkol doon sa pagbabanta sa buhay ng presidente. yung mga may nasabi niya sa social media na papatayin niya si Presidente at saka si Lisa. Sabihin mo yun sa ibang leader ng bansa, no? Tapos ikaw vice-presidente ka pa. Naku po. May kalalagyan. Di ba? May kalalagyan. Dito sa atin, mga kababayan, siguro sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa isip-isip niya, nandiyan naman ang impeachment, no? Ako mga kababayan, naniniwala po ako yung alam niyo yung sinasabi na labas sa ilong. Wala yan, labas sa ilong lang yung sinasabi niya na impeachment. Na ayaw niyang ma-impeach si Inday Sara Duterte. Ganun ho ang pinapaniwalaan ko sa Pangulo. Labas sa ilong lang po yun. No? Labas sa ilong lang po yun, mga bossing. Saka yung si Romualdez, dapat pong ma-impeach. Ay, yung ginawa na, sir, takderan na. Panindigan niya. Oh. Panindigan na yung ginawa. May ginawang kasalanan, sir, di ba? Oh. Oo, bawal yun. Ang akala nila, yung mamamayang Pilipino, walang kamuwang-muwang po. Doon sa mga sa mga Mary Grace Piatos, walang kamuwang-muwang. Doon sa nagkalat o napakarami ho na mga resibo ng confidential funds. Department of Education, tapos OBP, Office of the Vice President, sila po
no, na dalawa ang nagpasa niyan sa COA upang, upang sabihin, ito po yung pinagkagastosan namin ng confidential funds. Tapos, nung hiningi ng Congress, ayun, napatunayan po kung ano-anong mga pangalan. Yung mga nakasulat lang doon. Wala lahat sa record ng PSA, mga bossing. Birth certificate, marriage certificate, death certificate, wala lahat. At wala din silang hiwalay na pagpapaliwanag dyan sa mga yan. Kasi huling-huli ho, mga bossing. Iaano nila yan. Kung meron silang paliwanag dyan, sa Congress pa lang nilatag na ho nila yan. Hindi na ho nila paabutin na umabot sa impeachment.